Sumala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan, kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay. Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. So let's go with a love.
ang iyon ka ikaw sa pagikuban ka nako alang sa pagampo. Gamhanan, balaan og maluluyon ng mga Diyos, tag-iya ikaw sa mong kinabuhi. Salamat to sa Ginoo sa kahigayunan ng imong gihatag kanamo nganing ngatak na magatuon usab kami sa imong mga pulong. Tabangi ang imong alagad Pastor Israel Villavir mo'y magapahat nining leksyon nga mong pagatunan karon Ginoo. Unta ikaw magahatag kaniyag dugang kaalam alang sa pagpasabot sa among mga pinalanggang mga televiewers nga among gikauban karon. Giyahi matag usa kanamo nga unta kining mensahe nga among matun-an karon mahimong panalangin sa matag usa kanamo. Kining tanan among isalig kanimo tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among maluluwas. Amen. Mga pinanggana ko mga kaigsunan, malipayon na papakiguban usab kanimo karon ning laing yugto na sab ning atong tulumanong tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga na-plaster kini na hanay pinagi sa Sabbath School quarterly lesson nga gi-plaster gihanay kini sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinangga ko mga kaigsunan natong suheto karon nga semana nagkanayon faith that works. Pero sa dili pa, gusto lang ako ipibalo kaninyo nga karong adlaw, karong Sabado, kauban ko ninyo dinhi sa Seventh-day Adventist Church, Lungaog, Santo Tomas, Davao del Norte. Dinhi ta magkita mga kaigsunan alang sa tuang Sabbath Fellowship. See you here, mga kapamilya. Ang Ginoo magapanalangin kanimo kanatong tanan. Balik ta magigala sa tuang suheto nagkanayon, faith that works. Ang atong memory text makita nato sa James chapter 2 verse 26. Nagkanayon mga pinangga ko mga kaigsunan, for as the body without the spirit is dead, the faith without works is dead also. Kita na sahil magigala nga ang lawas giumol gikan sa abog, gihuypan lang o gininhawa sa Dios. And that is pneuma in Hebrew, spirit, or pneuma in Greek, ruach in Hebrew, pneuma, ruach, wind, or spirit, or breath of life. Nahimong kalag nga may kinabuhi ang tao. Kung ang lawas sa tao walay kinabuhi, walay spirit of God, walay breath of life, patay. Kinahanglan ang tao adunay kinabuhi, adunay gininhawa para mabuhi. Ingon po ni ana ang pagtuo, kung walay binuhatan, patay ang pagtuo mga kaigsunan. Ang atong author doon na siya ay example nga gi-state sa tuang lesson. May gani kay doktor, usa ka doktor, dili pastor mga kaigsunan, no? Usa ka doktor, successful doctor, daghang mga kliyente, pasyente, sikat, ilado, maayo po siya nga elder sa usa ka prominent high-class church sa Mount Dapit. Kung magwali siya, maayo kayo muwali. Sugot na ko ng mga tao ay pastor nga magwali, basta siya lang ang magwali, ang maong doktor ng elder. Maayo siya mo revive sa mga tao. Nahimo siyang idolo sa mga batanon. Nahimo siyang counselor sa mga ginikanan. Nahimo siyang mentor sa pagtuo sa mga kaigsuonan. Pero one time, gidungog na lang na samtang nagbakasyon siya dito siyang beach side, no, dito sa beach. Doon ay hotel dito, nga dito siya, siyang room dito siya nag-overnight. Nabaluan lang nga namatay. Giatuan og mga pulis, gikuha yung patayng lawas, lo and behold, dito ang pinakagrabe, kay nakitaan dito mga kaigsunan, ang grabing mga pornographic pictures na mga film, magazine, or something like, pertindaghana, unya, gi-autopsy, ang iyang lawas mga kaigsunan, na puno sa mga drugs and narcotics for sexual abuse. Who can believe? Ngayon ana dahil siya nga pagkatao, it was so devastating to the spirituality and the expectation of the brethren in the church. Grabe. As what I have told you, may nalang gani kay doktor. Mas grabe pag yun unta kung pastor mga kaigsunan. So nga, ang punto sa tong author din may lang siya muwali, may lang siya musulti, may lang siya mo encourage,
pero walay binuhatan ang iyang mga gipanulti mga kaigsunan. And that kind of faith, according to James, is dead. Sa di pa itong padensunahan, gusto natong i-recap ang problema sa author nga gipresentar ka nato. Why the book of James was called a straw epistle. Gitawag ni Martin Luther og straw epistle kay gato si Martin Luther nga ang gipadako ni James mao ang by works, not by faith. Which is supak sa kang San Pablo, supak sa kang Mateo, Luke, John ug Mark. Nining taknaa mga kaigsunan, atong tuki kung unsa ka lig-on ang pag-emphasize ni James mga higala mahitungod sa pagkamatarong o kaluwasan pinaagis pagtuo. Niya mga pinangga ko mga kaigsunan. Si James naghisgot siyang pagtuong patay. Nakaron. Og imo basahan ang chapter 2 sa book of James. Masabtan nimo that what kind of faith that he was talking about is a faith which is a genuine faith. The same with Jesus Christ. During the time of Christ, Christ was also talking about a genuine faith. As small as the seed of a mustard. Gamay nga pagtuo pero genuine mga kaigsunan. Buhi. Sama sa mustasa mga kaigsunan. Bisan sa kagamay ang lisos mustasa, pero basta buhi, muturok o mudako mga kaigsunan. Si Kristo o si James nagkasinabot. It's not a matter of the size of faith, but it is a matter of the quality of faith. Buhi ba or patay? Gi-emphasize ni James nga dunay gitawag og patay nga pagtuo mga kaigsunan. Kaya balo mo kung say patay nga pagtuo. Sumala pa sa James chapter 2 verse 14. Faith without works is dead. What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? Matud pa ni James, ang pagtuo nga walay buhat patay. Kung sa mong kuno'y maangkon sa katao nga moingon siya nga doon ako'y pagtuo, pero ang iyang pagtuo walay binuhatan, makaluwas ba na kaniya nga pagtuo? Iyang gipadayon pag-explain mga kaigsunan sa versikulo 14 man to. Kung sabot pasabot niya ng pagtuo nga walay binuhatan. Ipasabot o maayo ni Santiago. Matod pa niya. 15 up to 17. Nagka na yun. If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. Makakita kang igsuon nimo nga way kaon. Yun naman, sige, ayo Brad, God be with you. Panalangin ra ka, mabusog ra ka sunan. Di wa kay gihatag. You mean, naluoy ka pero wa kay gibuhat. Sa milabay na to nga leksyon, dili lang kay pagahukman ang atong mga binuhatan. O kung sa itong nahimo pagahukman, dili lang kay kanalang. Bisan tong butang nga wa na to buhata. Naluoy ka. Gibati kag kaluoy sa sakataw, pero ang imong kaluoy, wala mo resulta og binuhatan. Was it a real or genuine sympathy or kindness? I think it's not. It's a kind of a kindness which is dead kindness. The same with faith. Nituo ka, pero wa kay gihimo. There must be something. Like for example, tagaan ka og something, tagaan kag kwarta. Mutuo ba kang tagang kag kwarta? Yes. So, sa ebidensya nga nituo ka. How do you show to the people nga nituo ka? You have to go. You have to stand and stretch your arms and accept the money. Because you did believe nga gitagaan ka niya kwarta. That's why, kung moingon mo nga, strange
ang doktrina ni James from the writings of Paul and Mark, Luke, and Jesus Christ, no, mali ka. Kaya gi-emphasize yun ni James na ang pagtuo nga dili mo resultag binuhatan patay. The same with Paul. Matod pa ni Paul, for by grace, Ephesians chapter 2, verses 8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Naluwas na pinagis pagtuo. Ha? Pinagis sa grasya tungod sa pagtuo, mga kaigsunan. But pasabot, kung ang atong pagtuo walay binuhatan sa pagdawat sa grasya, patay ka na nga pagtuo. We cannot enjoy the grace of God. Kung ang imong pagtuo walay binuhatan, palpak, mura kang naluoy nga wa kay gihimo sa imuhang isig katawo nga imong gikaluyan. Although, di ko nimo maakupartanan, tanang masakiton, tambalan. No, you cannot do that. But Jesus Christ was a very good example. Naluoy siya sa buta. Although wala niya pakyawatan ng buta yung giayo. Na isa kabuk buta yung giayo. Naluoy siya sa namatay, yung gibanhaw sila sa Lazaro. Naluoy siya sa babae nga nagpakiloy, mihikap siyang sidsid. Yang giayo. 12 years nga nagbleeding ang babae. Yang gitambalan, mga kaigsunan. That is what we call a power of one. A power of one. Sa ito pang atong pagtuo, mga kaigsunan, kung gusto ka nga na ibinuhatan, mag-start tag isa, duha, tulo, upat, until it will grow. Hantol mo dako ang atong binuhatan, mga kaigsunan. Mag-start tag usa ka butang. Number 1, step forward to Christ. Then allow Christ. Then second one, allow Christ to mold you and make you to become fishers of men. Anam-anam lang, anam-anam. Until you fish one fish. Sunod, you fish two fish. 2 kinds of fish. Until by nets, by boats, and so forth. Mag-anam kadako, mga kaigsunan, ang imuhang pagkamananagat og tao. Anam-anam lang. What is a kind of faith that can save you? Unsa man nga klaseng pagtuo ang makaluwas kanimo? Sa James chapter 2 verse 18, matud pa, but someone will say, you have faith, and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. Now, basing upon the verse, James 2:18, how do you prove that you have a saving faith? Unsaon nimo pagprueba nga duna kay klasis pagtuo nga makaluwas kanimo? Unsaon nimo pagpakita nga duna kay genuine faith? It's not only a matter of a faith that can save a person. Are you saved? Yes. By what? By faith. It's not only a matter of a faith that can save the person, but it's a genuine faith that can save a person. What kind of faith? A faith that can be manifested, or the faith that can be shown by works. Pagtuo nga kayang ipakita pinaagi sa binuhatan, mga kaigsunan. Is it against to the writings of Paul? No. Matod pa ni James, show me thy faith without works, and I will show you my faith by my works. Sa to pa, you cannot say faith plus work. No. Mali. Ang pagtuo o binuhatan sayo. Ang tama, mga kaigsunan, ang pagtuo imong ipakita pinaagis binuhatan. Sa to pa, ang tama, it is not faith and work, but it is faith that works. Kaya ang kontra sa faith that works is faith that is dead. Ang kasalungat ba, ang sumpaki, kaatbang sa pagtuo nga nagalihok, pagtuo nga nagabuhat, kadtong pagtuo nga patay. There are only 2 kinds of faith, dead and alive. Gusto kag pagtuong buhi? Show it by works. Matthew 7:20, mailhan ninyo sila, pinagi silang mga bunga. So, say bunga, the good works.
So, according to Jesus Christ, o si James, parehas lang doktrina. Na kinalan ang imong pagtuoy, pakita, pinagi sa mga bunga, nga mga binuhatan. Now, sa James chapter 2, verses 8 and 9, naluwas mo, pinaagi sa grasya, tungod sa pagtuo. At tungod sa grasya, pinaagi sa pagtuo. Dili, pinaagi sa inyong mga binuhatan. Versikulo 10, atong basahon. Yan nagkanayon. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ang tao di nga naluwas tungod sa grasya pinaagis pagtuo. Ang naluwas pinaagis grasya tungod sa pagtuo, mga kaigsunan, buhaton ni Kristo alang sa mga maayong binuhatan. Created in Christ Jesus for good works. Kinsay kasulti? Si San Pablo. So masabtan ninyo si San Pablo o si James, parehag doktrina. Parehag lang doktrina. Usara sila. Di sila bulag. You see? So, ato masabtan mga kaigsuonan nga ang pagtuo nga nagaluwas ka na to pinaagi sa grasya, buhaton ta ni Kristo alang sa mga mayong binuhatan. Kung doon na kay pagtuo nga nagaluwas kanimo, makita na pinaagis mga maayong binuhatan. Di man po tingali pwede mga kaigsuonan nga, do you believe in Christ? Yes, I believe in Christ. Then how about your works? Does your work prove that you believe in Christ? That's the big question mark. Ay kung ina nito kang Kristo man yawan o nimong binuhatan, daotan nimong binuhatan. No. Human ka maluwas ka nito ka ni Kristo. Versikulo 10, buhaton ka alang sa mga maayong binuhatan. Sa ito pa, the result shall be for the good works. It's not the keeping of the 10 Commandments that can have a merit for your salvation. It is your good works that is being backed up by your faith. Pwede man ka maghimo good works nga wala kay faith. Tagan ta mog sample. Bana mag-remit siyang sweldo ngadto siyang asawa sa katarungan kay hadlok pailan og kasong abandonment siyang asawa alang sa mga kabataan. Is it by faith or by works? Gusto mamatarong ang bana, pinaagi siyahang mayong binuhatan. Not by faith. Not by love. Because when you show your works, when you show your faith by works, it must be by works of love. Pinaagi sa gugma nga binuhatan mga pinangga kumakigsunan. Kay ang yawa mismo, James 2:20, even the devil, nagpangurog nga nagtuo mga kaigsunan. Naipagtuo ang yawa, nagapangurog. Pero unsay kalainan sa pagtuo ni Satanas ug sa atong pagtuo? Ang iyang pagtuo mga kaigsuonan, pagtuo nga patay, dili mosalig ni Kristo mga kaigsuonan. Nituo siyang dunay Dios, pero dili siya mosalig sa Dios. Ang atong pagtuo mga kaigsuonan, unsa man pod, pagtuo nga makamaong mosalig ni Kristo. Pagtuo nga mo resulta og binuhatan ang klases pagtuo nga niya kanato mga kaigsuonan. Sama kang Abraham. Can you remember? Si Abraham, matud pa, he becomes the father of our faith. Nahimo siyang amahan sa atong pagtuo. Ang pangutana, ganong nahimo siyang justified by faith? Tungod ba kay nagpatuli siya? Tungod ba kay gihalad niya ang iyang anak? Bugtong anak nga si Isaac? Maubay rason mga kaigsunan. Ngano nahimo siyang amahan sa pagtuo? Si San Pablo sa Roma Kapitulo 4, matud pa niya, dili ang mga maayong binuhatan may nakapa-justified ni Abraham. Dili ang iyang pagpatuli may nakapa-justify niya. Dili ang paghalad niya kang Isaac may nakapa-justify niya. Dili. Matud pa ni San Pablo, ang nakapamatarong ni Abraham, dili ang pagpatuli, kundi ang iyang pagtuo sa Dios nga mao'y nagsulti nga kinahanglan magpatuli siya.
aron mailhan nga siya katawhan sa Dios. Hangtod nga ang mga kaliwatan ni Abraham, ang mga Hudiyo, nagsigig patuloy, nalimot na sa ilang pagtuo nga to sa Dios. Niabot ang panahon nga ang mayang balita niabot sa mga hintil, gusto sa mga taga Jerusalem nga ang mga hintil maparihas sa mga Hudiyo nga magpatuli pod. Pero ang mga Hudiyo, mga kaigsunan, nagtuo sa Dios. Wala lang matuli, mga kaigsunan. Pero nagtuo sa Dios. Wala lang matuli. Batod pa ni San Pablo, dili ang pagpatuli mo ay nakapa matarong kang Abraham. Ang iyang pagtuo mo ay nakapamatarong. Galing lang kay ang iyang pagtuo mihatod kaniya ngadto sa pagpatuli. Dili ang iyang paghalad sa iyang bugtong anak mo'y nakapamatarong kang Abraham. Ang iyang pagtuo sa Dios nga maoy nangayo sa iyang anak nga ipahala dito sa bukid sa Moriah. Ang iyang pagtuo nga way kukahadlok nga ihalad iyang anak bahalag mamatay kay doon na siya pagtuo nga someday mabanhaw ra si Isaac. Mautoy nakapamatarong kaniya, mga kaigsunan. Ngano ang mga Hudiyo wala mamatarong? Igo lang sila nagpatuli nga walay pagtuo kang Kristo. Nagtuman sa kasuguan nga walay pagtuo kang Kristo. Posible ba na, mga kaigsuonan? Mubantay tag Sabado nga wa tay pagtuo kang Kristo? Posible ba na nga mubantay tag napulo ka sugo nga wala tay pagtuo ni Kristo? Posible ba na nga magdili ta mukaon sa mga dulumtanang mga pagkaon pero wala tay pagtuo ni Kristo? Ang dakong sayop sa mga Hudiyo kaniadto dili hinuon tanan. Kay nagkugi sila tuman sa kasuguan, mga tulumanon nga walay pagtuo kang Kristo. Kuha ninyo ang punto? Ang dako pong sayop sa protestanteng Kristohanon sa atong panahon karon, kay nagtuo sila ni Kristo aron mamaluwas, pero wala sila motuman sa kasuguan ni Kristo. Pero yung paita, mga kaigsunan. Nga na lang yun magsabot, nga taparon. Ang mga katawhan sa Dios sa ulahing mga adlaw, mga katawhan ng mga linuwas, nga nagapaabot sa pagbalik ni Kristo, pinadayag 14:12, gitawag silang mga balaan. Gitawag silang mga santos. Kinsang mga santos, nagbantay sa sugo sa Dios. O naghupot silang pagtuo kang Kristo. Sa ito pa, faith, trust, and obey. Doon ay pagsalig o doon ay pagtuman, mga kaigsunan. Ato takang Rahab o Rahab. Kung ang pagka-prostitute mo ay nakaluwas ni Rahab, mga kaigsunan, dako ng question mark. Bisan siyang prostitute siya, pero ang iyang pagtuo ni exercise, mga kaigsunan. Kamo nasayo sa sugilanon. Doon na siya pagtuo na kining mga katawan sa Israel, doon na ni Diyos. Sadyang ipapatay siya sa mga nangita nga gusto mo patay sa maong mga espiya. Gitaguan niya, mga kaigsunan. Gitaguan niya. Dili ang iyang pagtago mo'y nakapamatarong kaniya, mga kaigsunan. Ang iyahang pagtuong sinsiro nga pagtuo. Nga iyang proteksyonan kini kay katawhan kini sa Dios. Maoy nakapamatarong kaniya. Ikaduha pa. Gipasabot siya sa maong mga gipangtaguan niya, mga kaigsunan. Niyadtong mga Hudiyo, niyadtong mga Israelite, gipasabot siya. Nga magbitay siya og kanang pula nga pisi sa bintana para kung doon ay sulong nga mahitabo, mulabay lang ngadto kaniya, dili siya apilon pagpatay. Sama sa nahitabo didto sa Ehipto nga ang mga pultahan gipamutangan og pula, dugo sa karnero para ang manulundang nagdalag kamatay, mulabay lang. Og katong pula nga pisi, mga kaigsunan, nagsimbolo sa dugo sa kamatayon ni Kristo
didto sa Kalbaryo sa krus. Og si Rahab mituo ni ana mga kaigsuonan. Nituo siya. Og maoy nakapahimo kaniyang matarong. Mga kaigsuonan, it's not the works that can justify us. It's not the work that can save us, but it is faith. It is faith shown by our works. Dili ang binuhatan may makaluwas. Dili ang binuhatan may makapamatarong. Kundili ang makapamatarong ug ang makaluwas. Pagtuo mga kaigsuonan, og kana nga pagtuo mapakita pinaagi sa mga maayong binuhatan. Until first place, until we let you begin to fill us with your spirit, renew us from within. Without your holy presence, our lives are lived in vain. Lord, we want to know you. Just live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. Because your heart was broken, because you saw the needs, because you gave so freely, because of Calvary. We can now be golden brown, completed creation, filled with you Lord, we want to know you. Leave our lives to show all the love we owe you. We're seekers of your heart. Lord, we want to know you. Just to live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. Lord, we're seekers of your
Amahan namo nga ikaw sa mga langit, daghang salamat ining takna sa pag-broadcast karon. Salamat sa mga panalangin sa paguban mo kanamo. Hatagi kami pagtuo. Kadasig sa imong grasya kaluoy nga kami mosalig kanimo. Ug ang among pagtuo mapakita namo pinaagi sa mga maing binuhatan. Pasayloa kami sa mga sala, bag-uhang among kinabuhi. Ikaunta magapanalangin sa tanang mga nagatanaw o nagapaminaw karon. Sa mga sponsors o sa mga donors. Sa mga kawani nining LCMBN o radio station imong panalanginan. Tanang mga working staff. Tanang mga committee members o leadership sa LCM imong panalanginan. Kauban usab sa tanang liderato sa organized work sa Seventh-day Adventist Church sa Tibok Kalibutan imong panalanginan unta amahan. Kauban sa nimong mga kaanakan, kining tanan among gitugyan kanimo gidauman nga madawat. Pinaagi sa ngalan ni Jesu Kristo nga among maluluwas. Amen.